Okay, bali eto, gagawa na naman ulit tayo ng speaker para kahit papaano meron tayong content. Bali 4 na pirasong speaker yan na audio master na D10. Pero isa lang muna yung kukuha natin ng video. Bali buo yan pero pinapapalitan sa atin ng halos lahat na cone, coil, damper kasi yung ginawa ng may-ari dyan ay tinrate niya ng na epoxy, hindi fiber pala. Kaso tumigas na lalong lumambot yung gilid. Kaya pinapapalitan sa atin ng lahat na. Bali upgrade na rin yan kasi yung coil niya is hindi siya in-out. Kaya ang gusto na mayari, gagawing in-out. 75 inch yan or 3 inch yung voice coil niya. Una, siyempre pupunitin na lang natin yan para mas mabilis. Pinunit natin yung cone kasi wala nang pakinabang yan. No? Kita nyo naman, kumikintab yung fiber. Punit yung cone, punit yung damper. Ayan. Kung makikita nyo, kinakalas ko yung pigtail. Pasensya na, hindi na sa tamang anggulo yung camera natin. Naka-steady kasi, hindi ko napansin. Kaya kung makikita nyo, yung pinagkumpara ko yung coil, ang layo, di ba? Oh? Mas mahaba yung pinalit natin. Pero pares 3 inch yan. Okay, tapos in-out yung ipapalit natin. Oh, upgrade na mangyari dyan. Okay, pero swak na swak pa rin sa butas yan. Medyo mahaba lang yung winding niya. Okay? Ngayon, tatanggalin natin yung natira na damper sa ilalim. Kasi pinunit nga lang natin. Yung nakadikit sa gilid is hindi natanggal. Okay, tatanggalin lang natin yan. Initin, tapos kakayurin. Okay, yan lang gagawin dyan. Tapos same lang din sa may taas. Sa may gilid ng cone naman, pati yung stopper is kakalasin natin. Yan, sabay kut-kut ng cutter para matanggal yung naiwan na damper, natira. Tapos sabay yung pandikit para sabay linis na rin. Okay, yan. Tapos sabay hot air yung panggilid naman para maiangat siya. Yan, saglit lang. Pag may hot air ka, maganda talaga pang baklas ng kung ano mang nakadikit sa may basket. Ayan. Kaya ginawa natin yung video na ito para kahit paano may content tayo. At the same time, makapagbigay idea tayo. Okay, yan. Sabay linis. Kailangan linisin nyo or tanggalin nyo yung mga nakadikit para once na mag-apply kayo ng pandikit ulit, mas matibay siya or dikit na dikit. Sabay buga ng compressor para talsik yung mga dumi-dumi. Okay, audio master na D10 900 watts yan, double magnet. Okay, kung makikita nyo yung damper kulay itim, yan, ang kapal niyan, matigas siya. Kasi yan yung gusto na may-ari eh. Yung stock niyan, yung kulay brown, malambot or lumambot na siguro. And pati yung cone niyan, maganda rin. Galing sa supplier natin na magandang pagwanan. Okay? Yan. Kuha lang natin, pinutulan natin ng konti or tinabasan natin ng konti yung cone para swak na swak dun sa may coil. Although pares din naman kuha yan, 3 inch yan. Kaso nga lang, siyempre, para ito paano, medyo maluwag siya konti kapag diniin natin or pinasok natin. Okay, sabay lagay ng guide muna. Okay, lalagyan natin ng guide para kapag isentro natin mamaya or lagyan natin ng pandikit is wala siyang sabit. Okay, gamit ko dyan mylar plastic. Pwede kayong gumamit ng baraha o anumang pang-guide na basta hindi siya yung sasabit. Okay, yan. Kapag naipwesto na, hindi ko muna nilagyan ng rugby yan. Lalagyan ko muna siya ng pandikit. Yung 888 na pandikit. Yan. Ngayon, pag natuyo yan, pwede mo nang galawin yan. Malaya mo na siyang galaw-galawin. Okay, yan. Kanya yung proseso ko ha. Akin, proseso ko lang yan. Bawat teknisya naman, may kanya-kanyang diskarte. Ngayon, sabay halo ng epoxy. Okay, pwede rin naman yan na unahin nyo, isintro nyo muna, dikitan nyo muna ng pandikit na rugby, yung damper, tapos ipwesto mo, saka maglalagay ng rugby. Pero yan, naghalo nga muna ako ng epoxy. Hindi nakalimutan ko kasi. Kaya na yung proseso is parang tabingi ang datingan niya. Okay, sabay apply doon sa may damper, apply dyan sa may cone. Yan, make sure na gumamit kayo ng rugby na maganda. Ang gamit ko dyan is Dool na original yan. Bostik maganda rin. Basta original na rugby. Huwag kayong gumamit ng rugby na kung saan nabibili lang. Yung tipong hindi dumidikit ng todo. Ayan, magandang klase yan. And then, bago nyo sa idikit, patuyuin nyo muna ng konti para kapit na kapit. Okay, sabay tuloy na halo na yung epoxy na pinaghalo natin. Yan naman sa epoxy 5 naman, or yung gamit kasi natin epoxy na clear yan, pero hindi siya yung Pioneer kasi naubusan tayo. Yan, yung kan lang yan eh, Gico yan eh. Okay, sabay apply sa may damper and then coil. Pwede naman yan, ipwesto mo dun sa may loob.
Pero yan diskarte natin eh. Pwede rin naman yan. Sentro mo, saka mo siya lagyan ng pandikit. Okay? Kung saan lang kayo hiyang basta atin ideya lang yan. Lahat naman ng ideya, basta nakakatulong is okay yun. Tapos yung terminal ng coil, isintro mo rin sa may terminal ng basket or isang kabitan ng speaker kasi baka may tabingi, mahirapan kayo pag sintro. Kung makapapansin nyo, nakasintro yan. Okay, sabay dikit na. Ngayon, pinatungan ko siya ulit ng rugby. Bukod doon sa may dikit, sinapawan natin ulit ng rugby. Bali, 4 na piraso yung pinagawa sa atin. Pero ito, unahin lang muna natin itong isa. Ganun lahat yan. Good lahat ng coil kaso pinapapalitan sa atin or yung trip niya palitan yung coil, palitan yung damper, cone para mas maganda yung tunog daw. Mas matigas yung gusto niya. Okay, same process. Lalagyan ng rugby yung cone and then yung basket. Sabay, ihalo na ikalat na maigi. Okay, ayan. Alos, paulit-ulit lang naman to. Ito na lang mangyari. Basta may gawa tayong speaker, gawa natin ng content para kahit paano makapagbigay idea tayo. At the same time, may content tayo. Okay, same procedure. Galo na naman ulit ng pandikit. Magpaubos na yung pandikit ko. Ayan, halo-halo lang habang pinapatuyo yung rugby sa may basket and then sa may cone. Kaya pag medyo tuyo na siya, sentro na. Swak na swak, diba? Kailangan kung magputol din kayo, yung tipong kunting-kunti lang yung butas. Halos saktuan lang kasi pag malaking butas, madakaw rin sa pandikit kasi agos dun sa ilalim. Okay, pag pinagdikit mo na yung frame and then cone, apply na ng epoxy ulit. Yan, make sure na ma-applyan nyo ng maigi. Lahat, ma-applyan lahat para mas matibay. Hindi pwedeng may nakaangat dyan or may naiwanan kasi dyan magsimula yung pagbasag ng or pagpunit ng cone. Okay? Kapag na-applyan na lahat yan, lalagyan ulit ng rugby. Diba? Ulit-ulit lang yung proseso. Rugby na naman yan. Para yan sa may kwa naman sa stopper. Okay? Sabay lalagyan yung rugby lang din ulit yan. Ganun din. Tapos sabay ikalat. Tapos patutuyuin ulit. Huwag mo agad ilalagay yan. Yung tipong medyo tuyot na konti. Saka mo siya ipagdikit. Yan. 4 na piraso yan. Okay? Yan na siya. Halos malapit na siya mabuo. Yan. Ayan yung kanya, yung stock niya, ang liit na nipis ng coil, no. Ayun, tatanggalin natin yung pigtail kasi niwan yung pigtail yan. Okay? Kasi yan din gagamitin natin. Yan, tatanggalin lang yan. Pag natanggal na, ayun, din medyo tuyo-tuyo na yung stopper, sakay mo ilagay yan or ibalik. Kailangan may sentro mo sa butas. Baka may hindi mo may sentro sa butas yan. Gugulat yung may-ari niyan, mawalan ng butas pang tornilyuan yung frame. Okay, yan, sabay dikitin mo lang na maigi. Tapos bubutasan mo yung terminal ng pigtail and then coil. Gamit ko dyan panghihinang lang. Ayan ang pinakadabis na pambutas. Hindi ka pwedeng gumamit ng barina dyan kasi mamaya madisgrasya. Pabutas yung damper. Okay, sabay suksok yung pigtail. 2 piraso yan. Okay. Tapos pwede mo na tanggalin yan. Kapag tuyo, pwede mo na tanggalin yung mga guide para malaya ka paggalaw dyan sa may terminal ng pigtail. Okay? Yan guys, promote tayo ng YouTube channel natin. So, kung hindi pa nakapag-subscribe, subscribe kayo ng YouTube channel natin. Kasi goal natin ngayong taon is 100k subscriber. Okay, sabay hinangin. Kargaan nyo ng maigi yung nang tingga yung terminal ng pigtail tapos yung coil. Yan. Then 2 piraso yan. Sabay, ganun din yung isa. Pupulupot mo, sabay kakargaan ng tingga or hinangin. Tapos gamit ko dyan is sealant. Sinubukan ko yan kung ano magiging outcome ng pandikit na yan. Order natin yan galang Thailand or Vietnam yata yan. Sealant na itim. Kung makikita nyo na ba sa speaker, may itim na sealant. Yan Okay? Sinubukan ko lang. Pasensya na kayo, hindi nakasintro yung camera natin. Ngayon, dakot din sa may ilalim. Kasi doon sa may taas, nalagyan na yun. Ito naman, kasi nga kinalas natin yung pigtail. Hinang mo naman siya sa may speaker terminal. Okay? Ayan, dyan sa may bending post na. Hinangin mo yan, 2. Tapos nilagyan ko ng sealant kasi hindi naka-shrinkable tube. Ganun din doon sa ilalim, sa may pinakadugtungan ng cone and then pigtail. Kinargahan ko rin ng sealant. Okay? Para hindi siya basta-basta mapigtas. Okay? Alas yan, buo na. Ganyan lang kabilis. Ngayon, titesterin natin kung gumagana o hindi.
Pansinin nyo, ayan, gumagalaw yung tester, ibig sabihin, okay na yan. Oh. Ganun lang kabilis. Hindi natin may pakita kung paano lagyan ng kun, walang kun.